Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Repaso ni Ka Anton. Ito ang siyang magbibigay daan sa mga pangunahing balita at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Repaso ni Ka Anton, maghahayag ng mga konkreto at mapagbuong opinyon para sa kaalaman ng taong bayan. Repaso ni Ka Anton, ito ang re-repaso sa mga pangunahing usapin at isyu ng magkabilang panig, balanse at pantay, walang labis at walang kulang. At ngayon, narito na siya, ang inyong lingkod sa pamamahayag, si Ka Anton Ari Israel. Kapuluang Pilipinas, magandang hapon. Ganap ng alas 4:01 ng hapon, araw ng Sabado, Abril 24, anyo 2021. Siyempre, tayo ay nasa ating palatuntunan dito sa Broad Streamcast Communicators at ako po ay sumasa inyo kada Sabado, alas 4 hanggang alas 5 o kung hanggang gaano kahaba ang abuti ng aking komentaryo tungkol sa mga pinakauling pangyayari. Of course, sisimulan na po natin ang aking pagpuna. Ito po yung pinakamainit na pangyayari na itong linggong ito dito sa mga community pantry na ito. Ano po? Doon sa panig naman ni na General Parlade ay nabibigyan ho ng ibang interpretasyon. Siguro na insecure at ang kanyang pananaw ito ay magiging parang mitsa, no? Sa seguridad kung ito ay pinangungunahan o pamumunuan ng isang left-leaning person o left-leaning individual na para sa kanyang palagay ay magiging source, no, ng emulation across the country at ito ay tila baka mag-ignite o mag-spark ng pagpapakita ng pagiging diskontento ng mamamayang Pilipino sa ating pamahalaan, no? At ito ay pagpapakita rin ng kahinaan ng ating pamahalaan kaya ang kumikilos na ay ang taong bayan. Ngunit sa kabilang banda, wala naman tayong naririnig doon sa mga organizers ng community pantry na yan, particular doon sa simula nito dito sa Quezon City, no? In fact, ang community pantry matagal na po yung konsepto yan na simulan din po sa iba't ibang bansa, particular sa Amerika. Yan din po ay kinilala as community pantry. Noong panahon po ng Depression, noong 1929, mayroon pong mga soup kitchen at yan din po ay lumaganap. Pero hindi yun nababahiran ng politika, lalo na't kapag ang nangunguna rito ay isang charitable organization o mga cause-oriented groups, no? Kung ano mga ng kulay, ano mga ang leaning nila sa politika, ay sana'y hindi nababahiran ito ng kung ano-ano pang mga kulay tulad ng inilalapat o naisilapat na itong ni Lieutenant General Parlade. Sa bagay, yan ang trabaho niya. Doon ang kanyang orientation. Para bang doktor. Kung pupunta ka sa doktor, ang gagawin ng doktor ay hanapan ka ng sakit. Kaya kung ayaw mong malaman kung may sakit ka, di wag ka pumunta sa doktor. Kung pupunta ka halimbawa sa isang abogado,
automatic na kaya ka nagpunta roon dahil meron kang isasangguning legal. No? So, kanya-kanyang discipline ang tinatawag, ang discipline kung kanino ka pumunta, yun ang gagawin sa iyo. Kung ikaw halimbawa pumunta sa manghuhula, di siyempre huhulaan ka. Kahit hindi ikaw walang problema, kahit wala ka namang isasangguni talaga, pero kung umupo ka sa harapan ng manghuhula, gagawin niya yung manghuhula. At sa pananaw siyempre ni Parlade, como yung nagpanguna nito, sa Maginhawa ba yan o sa ay may association yata sa UP, and may mga previews nung kanyang collegiate days. Siya ay na-involve sa mga makabayang pagkilos, yun ay nabigyan ng masamang interpretasyon o masamang pakahulugan. Pero kung tatanungin mo naman ng pare, siyempre, ang kanyang sasabihin naman ng pare, mabuti yung kanyang ginagawa. Yung sa mayor naman ng Quezon City na si Belmonte, hindi naman yata umalma at sa halip ay kanyang ini-encourage. At hindi niya binigyan ng halaga o ng timbang ang panukala ng isang barangay captain na ngayon ay isang USEC ng DILG. Walang iba kundi si Bubut Dino. Sabi kasi ni Bubut Dino, kailangan daw ng permit. Ba't ka naman hihingan ng permit na naglatag ka lang naman ng pagkain doon sa labas? Ano pa kailangan ng permit doon dahil bang gumamit ng bangketa? Ikaw naman talaga bubuto. Okay, si Joselito Partosa ng Ireland. Uy, Joselito Partosa, balita ko sa Ireland, nagbo-boom ang ekonomiya dyan. At hindi ko lang alam kung ang sitwasyon dyan sa Ireland ay masasabi nating mahigpit pagdating sa COVID measures, COVID prevention measures, mahigpit ba? O nag-relax na? Kaya gumaganda ang takbo ng ekonomiya. Kung meron kang mai-share, please pakipost na lang dito. At kay Norilyn, ay maragandang hapon din sa iyo, Norilyn, at maraming salamat at dito mo rin ako natagpuan. Okay, so dito sa ating pupulsahan, ating bibigyan ng pag-unawa, ito pong nangyari sa Quezon City nga sa Kapitolyo, Pasig, na tila ni ransack, ni limas, ng 6 na kababaihan, yung latag ng isang kapitbahay doon. Siyempre, sa unang impression, marami ho ang nagalit o marami ang nainis dahil nga doon sa inasal ng mga kababaihang ito. At tila parang wala sa modo, walang modo. Kung ikukumpara nga naman dito sa larawan, pinapakita dito sa kaliwa kung paano nilimas ng mga kababaihan at nabalahura yung konsepto, yung konsepto mismo ng community pantry, kunin lamang o kumuha lamang ng ayon sa pangangailangan at magbigay ayon sa kakayahan. Itong matanda rito, makikita naman na kumuha lang siya ng 2 pirasong okra, isang hiwa ng kalabasa at may konting gulay, talong at sitaw yata ito, kung siya may hawak pa man, ay sasabi nating sapat para sa kanya, para sa isang pananghalian, isang hapunan para sa kanyang ulam. Ay kontra o versus dito sa mga ginawa ng mga kababaihang ito, mapapansin natin na meron pang bag doon sa kanyang nakatago sa likod. Yung iba ay meron na rin nakahanda na silang pagsisidlan, sisidlan para doon sa kanilang makukuha doon sa lamesang inilatag. So kumbaga ay meron ng motibo. Siguro natunogan nila, may naglatag na doon. Punta natin doon at kunin natin yung mga laman. Hindi pa nagkandumaya, hindi pa nagkamayaw, nahakot nga lahat. At yung naging popular dito sa kanilang lahat, yung nagtumangay ng itlog. Yan, tumangay ng itlog. So, ang naging kabayaran po nito ay labis na kahihiyan para dun sa mga babae. Lalo na dun sa tumangay ng itlog. Hindi na natin uli papangalanan pa doon na alam na kung saan ninyo hanapin sa Facebook, matutukoy na ninyo kung anong pangalan ng ng itlog. Pero for the purposes ng ating discussion ngayon, hindi na material kung kikilalanin pa ba natin siya, Okay.
So dito nakatuon dun sa kumuha ng itlog na 2 tray. At siyempre sasabihin katakawan, kumbaga kaswapangan, at violate niya yung diwa ng isang community pantry. Pero kung iisipin naman natin, siguro, ano kaya ang nagtulak sa mga babaeng ito para hakutin yung mga laman doon? Sila ba ay naging conscious? Hindi pa sumagi sa isip nila yung diwa na yan na dapat kanilang inobserve? Sila ay magpakita ng modo. Ano bang mga mabuting salita dyan? Mga modo, yung appropriate behavior para sa pagharap nila dyan pag sila nakaharap sa isang latag ng pagkain. Walang ipinagkaiba dyan sa kapag nagpa-buffet ka, di ba? Ngayon, kuha ka lang ng kuha. Yung iba, medyo hindi napangaralan, kukuha talaga ng napakarami hanggat hindi na mauubos. Takaw mata, nandiyan yung takaw mata. Pero yung ibang mga napangaralan, halimbawa, napangaralan ng isang magulang na pwede ka naman bumalik kung nagugutom ka pa. Kunin mo lang ng konti, kasyang-kasya lang at nang hindi nakakahiya. Nakakahiya, pag hinakot mong gano'n, tapos hindi mo mauubos. Sasabihin gutom na gutom ka. Although gutom na gutom ka naman talaga. Pero for delicadeza purposes, etiketa purposes, hindi ka magpapakita. Now, dito sa mga pangyayaring ito, palagi ko normal doon sa mga nasa mababang antas ng kabuhayan ang samantalahin yung pagkakataon. Kapag nakatunog sila na mayroong palatag, sasamantalahin nila yung pagkakataon dahil sa kawalan. Ang motibo naman dyan dahil sa kawalan. Ang isang mayaman ba, kung ikaw ay nakakaluwag sa buhay, kukunin mo pa ba naman yun? Kakain ka pa ba naman doon kung dapat yan ay nakalaan para doon sa mga naghihikahos? Siyempre hindi. So ito kung nagawa man nila yan dahil sila ay talagang nangangailangan o merong nasa level sila na nahintakawan at natakot sila na maubusan. Ganun ang aking basa dyan. So sa kabila ng kanilang ginawa, umanid naman ito ng lubos na kahihiyan, hindi lamang sa kanila, kundi pati sa kanilang pamilya at mga anak. So, nagbuwis ang mga kababaihang ito sa ginawa nilang malaking kahihiyan. Nagbuwis sila ng isang bagay na nagdulot naman ng parusa o kumbaga stress o dilema sa kanilang kaisipan ngayon. Sa bagay, ito naman lilipas din ang memory ng sangkatauhan maiksi lang naman. Makalipas ang 1 buwan, 2 buwan, nakalimutan na yan. At back to normal na naman sila. Pero nagbigay naman sila ng leksyon. Nakapag-ambag naman sila ng leksyon. Negative nga yung ginawa nila. Pero sa kabilang banda, merong nakapagdulot naman ito ng isang positive effect na dahil dyan sa viral video na yan, ay hindi na ito pamamarisan pa ng iba. Diba? Magdudulot na ito ng leksyon na sasabihin, nakakahiya pala kapag ginawa natin at baka makunan tayo ng camera, tayo sumunod. Kaya kung ano ang diwa nitong community pantry na to, ay atin na rin at sumunod na lang tayo doon sa tinatakdang patakaran o diwa ng bayanihang ito. So ganun na siguro ang naiambag naman ng mga nanlimas ng isang latag sa isang lugar sa Kapitolyo, Pasig. So para doon sa mga kababaihan, kayo man ay ngayon inasasadlak, nalalagay sa matinding kahihiyan, i-consider na lamang ninyo na yung ginawa ay pagbubuwis para makapagdulot ng leksyon. Nagdulot kayo ng leksyon na huwag kayo pamarisan. Yan naman laganap na ngayon at sa iba't ibang lugar ng
ng Pilipinas, maging dito sa aking kinalulugaran, sa Iloilo ay meron na rin pong mga efforts, no, na naglatag sila ng mga community goods, no, para doon sa mga nangangailangan. O sumagot na si wala pa. Si Delia. Delia Balmores, good afternoon, watching from Dublin, Ireland. Okay. Delia, maganda raw ang takbo sa ekonomiya sa Dublin, sabing aking nabalitaan. Kahit pa merong tinatawag na COVID scare o COVID threat, ay nandoon pa rin at nananatili naman ang kasiglahan ng ekonomiya dyan sa inyong lugar. Okay, tulad ng sinasabi ko, dito sa Iloilo, ayan, sa isang Westwood subdivision, napakarami ho ng inilatag. Ayan, nakalatag, may dilata, may noodles, kahon-kahon. Pero itong Westwood subdivision na to ay lugar po ito na may mga kaya sa buhay. No? Ayan. May gulay, of course, maraming gulay dito sa amin. Saging, kalabasa. Pero tingnan niyo po, ang pagkakaiba. Inilatag ito sa lugar ng may mga kaya, ay hindi ho talaga yan. Hindi ho talaga yan dudumugin. Para bang yung mga tao dyan, wala lang. Hindi naman namin kailangan, nagbibigay nga kami. Pero naglatag sila dun sa kanilang komunidad. Although kapag inilabas nila yan, doon sila pupunta sa isang depressed na lugar, o yung lugar ng mga nangangailangan, talagang dudumugin din. So, nadudoon na po yung tumatawag na pagla-interplay ng pagiging tao lang. Naturalesa na lang ho yan ng tao. Ganon din sa animal kingdom, di ba? Puproteksyonan siyempre nila yung nasa kamay na nila na hindi maagaw ng iba. Pero ito, tulad nito, kung inilatag ho nila yan sa may lugar ng mga nangangailangan, matagal nang ubos yan. At nakikita na maraming pumipila. Gaya halimbawa pero ito kay Angel Locsin, como celebrity, siguro naman hindi nakatira si Angel Locsin sa isang depressed area. Ewan ko lang kung saan niya inilatag yung kanyang mga offerings. Di ko natanong sa sarili ko yung kung saan niya inilatag. Pero I assume malapit dun sa kanyang lugar. No? Ito naman talaga siguro sinadya ng mga tao na puntahan. Nagkagulo-gulo. Siguro nalahad sa media at como artista, maasa siguro nila na malaki ang bigay o malaki ang pabalot. I don't know, pero nagkaroon ito ng popular response. Galing po sa mga tao at kasamaang palad, meron po isa dito ang nabuwal, isang matanda, dinala sa ospital, namatay, and ayan, parang nakukonsensya ang binibining Angel Locsin sa pangyayari. Yan talaga, dudumugin ng tao. Depende sa level ng pangangailangan. Pero kung halimbawa gaya ng sinasabi ko kanina, kung may kaya nga naman, ikaw pa naman pupunta pa doon at makikipagsapalaran, hindi na. Diba? So dulot din ho talaga ng pangangailangan yan. O yung iba rin, siyempre, they don't want to miss the chance. Ganun din, meron din ganun. Angelica Paz, magandang hapon Sir Anton, more power, thank you. And God bless and keep safe po sa ating lahat. Sa iyo rin, Angelica, survival of the fittest po sa mga nangangailangan. Tama ka dyan. Dumating tayo sa punto na yan. At yan nga po ang pinangangambahan dahil dyan sa survival of the fittest. Kapag sabay-sabay tayo nawalan, sabay-sabay tayong nawalan, talagang karambola ho mangyayari niyan. Diyan na talaga papasok yung thought ng survival of the fittest. At ako, gaya ko na medyo may edad na, at kung hindi bibigyan ng priority ang mga matatanda, makikipag-unahan din sa mga bata, tiyak, magugutom mo ako. Di ba? Nandiyan na po talaga maglalaro yan. Okay, nandiyan din si Noemi Balba. Noemi, good afternoon po, watching from San Pedro, Laguna. Magandang hapon dyan sa taga San Pedro. Kay Drahir, Onitnelo, Tolentino. Richard, nahihirapan pa ako. Richard Tolentino, good afternoon sa iyo, Richard. Kay Delia Balmores,
totoo po magandang ekonomiya. Originally po, I'm from Balakilong, Laurel, Batangas. 21 years na po kami ng mga anak ko, pero Pinoy tradition pa rin. Very good. Tsaka alam mo ba, ang pag-English daw ng mga Pilipino, pag nagsalita daw ng English, mas naiintindihan daw sa Ireland. Totoo ba yan na magkahawig, may malaking kahawig ang pag-i-English ng Pilipino sa mga Irish? Hindi ko rin alam. Ha? Pero yun ang aking nabalitaan o narinig na noon. O perhaps, kapag nag-English tayo, madali natin gayahin yung the way Irish people speak English. Baka ganon. Okay? So, again, no, ito yung naging malaking dagok. No? Pwedeng nating sabihin na malaking dagok sa gobyerno dahil nakitaan ng kahinaan ng gobyerno, nakitaan na parang walang pakialam ang gobyerno, magutom man tayo o hindi. Pero sa kabilang banda, tila namang wala tayong nabalitaang nasa in distress na yung isang community. Parang hindi ko nababalitaan na may mga sumisigaw na talagang nagugutom na kami. Wala na kami. Gaya doon sa China. Dahil doon sa China, nilockdown sila. Nilockdown yung mga condominium, yung mga buildings. At sumisigaw na yung mga tao. Wala silang makain. Not because wala silang pera, kundi wala silang access doon sa pagkain. Dito sa atin, walang makain dahil walang pambili. May access, malaya kang makakapunta sa palengke, sa grocery, wala ka namang pambili. No? Pero wala pa tayong nakitang popular na panawagan, sinasabi dun sa isang community, halimbawa sa isang community ng mga mahihirap, na nagsisigaw sila na, wala na kaming makain dito. Wala pa naman tayo, hindi pa naman yata tayo humahantong sa level na ito. Now, dumating yung opportunity, may naghain, may naglatag, all of a sudden, dumating yung mga taong nagugutom. Pero kung hindi ako naglatag, hindi pinamunuan nung Miss Non yata, doon sa Quezon City, wala namang pipila, walang kukuha doon. At wala naman tumatambay doon at sasabing nagugutom ho ako. Definitely, kahit may tumambay doon, may magpapakain. Ako, sa akin, paniniwala ko, pagdating dito sa Pilipinas, wala akong mamamatay sa gutom dito sa Pilipinas. Hanggat na hindi tayo sabay-sabay nagugutom, hanggat hindi tayo lumagpak sa level na lahat tayo nasa line na linyada na wala na talagang makain, habang hindi tayo dumadating doon, wala akong mamamatay sa gutom sa Pilipinas. Punta ka sa Saudi Arabia, punta ka sa isang lugar na walang resources, matrap ka lang doon sa buhanginan o sa disyerto, talagang wala na talagang pag-asa. Dito sa Pilipinas, kaya matrap ka sa gubat, makakakain ka. O lalo na matrap ka sa city, wala kang makain, may magpapakain sa'yo. Check yan. So dito sa pangyayari, maraming lumitaw na mga nagugutom, maraming lumitaw na mga nangangailangan dahil nandoon nilatag yung mga pangangailangan. Pero kung wala yung latag, wala rin lilitaw na mga tao. Wala pong yung nauna ba? Kung sino ang nauna? Nauna ba yung gutom o nauna yung pagkain? Nauna yung pagkain. Nung nauna yung pagkain, nagdatingan yung mga nagugutom. Pero hindi nauna yung mga nagugutom na humihingi ng pagkain. So dito nakikita natin, talaga bang kailangan ng mga taong ito? O kailangan nila dahil gusto nilang magkameron? Diba? Kailangan nila dahil gusto nilang magkameron. So, nai-insecure ang gobyerno lalo na ito ay nagpapak na isang display o nakikita, nagmamanifest ang pagiging mahina ng ating pamahalaan. Kaya may mga nananawagan na mag-resign na si Duterte. Pinagbibitiw na sa pwesto ang ating Pangulo. At ayan, may ang Duterte palpak, natutulog sa pansitan. Ang mga mamamayan ay nagbabayanihan sa lansangan, tulong-tulong, samantala siya ay tulog-tulog daw.
palpak resign. Kaya ang aking katanungan ay bakit walang direksyon ang ating pamahalaan? So kung walang direksyon, ano ba talaga ang pinapanigan ni Duterte? Siya ba talaga ay naniniwala sa COVID? Siya ba talaga ay naniniwala sa bakuna? Siya ba ay naniniwala sa face mask? Talaga bang taimtim ang kanyang direksyon? Decisive ba talaga siya na makontrol ang COVID? Decisive ba talaga siya na matulungan ang ating mga kababayang naghihirap? Ayun po ang isa sa mga katanungan na akin pong babalikan. Bakit pong babalikan makalipas lamang po ang isang maikling break. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Repaso ni Ka Anton. Ito ang siyang magbibigay daan sa mga pangunahing balita at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Repaso ni Ka Anton, maghahayag ng mga konkreto at mapagbuong opinyon para sa kaalaman ng taong bayan. Repaso ni Ka Anton. Ito ang re-repaso sa mga pangunahing usapin at isyu ng magkabilang panig, balanse at pantay, walang labis at walang kulang. At ngayon, narito na siya, ang inyong lingkod sa pamamahayag, si Ka Anton, Ari Israel. Okay, ating balikan. Bakit walang direksyon si Duterte? Siya ba ay believe o hindi sa COVID? Believe ba siya sa face mask? Believe ba siya sa social distancing? At believe ba siya na itong nangyayari ay talagang tunay na pandemya o isang plinano lamang? Ano sa tingin ninyo? Ano sa tingin ninyo? Siya ba talaga ay taus-puso, taimtim, seryoso sa mga measures na ini-introduce sa kanya ng yatap at gusto niya na yan ang patupad? Siniseryoso ba niya yung mga rekomendasyon ni Duque, yung mga rekomendasyon ni Domingo? Si Domingo na minsan napagkamalan pa ni Duterte na isang abogado. Nangangahulugan na hindi siya nakikilala prior to that, kung sino talaga siya nung umattend ng kanilang pagpupulong. Si Duque, kahit gaano kalakas ng panawagang mag-resign, ayaw niya pag-resignin. At ginagawa lang siguro na punching bag. Sa nangyayari ngayon, ang paboritong punching bag ay wala iba kundi si Duquito, si Doc Duque. At yung mga kapalpakan ng gobyerno, kadalasan, yung ibang portion dyan, o yung malaking portion dyan, ay naibabato sa DOH. Hindi nagrereklamo si Duque dahil kahit malaking kahiyan na yung kanyang inaabot, ay nag-i-enjoy naman siya sa kanyang estado. Nag-i-enjoy siya sa kanyang poder kahit ang nakikita kong role niya ay pawang maging isang punching bag. Kung akong tatanungin, palagi ko, ang Duterte natin, ang Pangulo natin ay hindi seryoso sa mga preventive measures na ini-endorso ng WHO. Hindi niya siniseryoso yan. Hindi siya naniniwala dyan. Deep in his heart. Palagay ko, nagkakaisa pa nga sila ni Gwen Garcia, governor ng Cebu.
Dahil yun ang nakikita natin. Bakit? Bakit nasabi yan? Nasabi ko yan dahil yun ang nakikita natin. Ang nangyayari ngayon, nakakulangan sa gobyerno, ay gawain ng isang taong pinamumunuan ng isang tao na hindi naniniwala doon sa mga measures na iniendorso ng WHO, ng DOH, at ng sino pang agency o pat maging ng YATAP. Kaya ano nangyari? Pinababayaan na lang niya. Tayo ba, halimbawa, ikaw hindi naniniwala sa bakuna. Kung tayo may agam-agam pagdating sa integridad ng mga bakuna. Gusto mo ba na magkaroon ka ng isang pamahalaang pipilitin tayong magpabakuna? Kung ikaw ay may agam-agam sa bisa ng face mask na makapagpupugsa ng COVID-19, ng pagkalat ng COVID-19, ikaw ba ay gugustuhin mo na magkaroon ng pamahalaan na pipilitin kang magsuot ng face mask kahit sa loob ng bahay? Gugustuhin mo ba yung isang pamahalaan na sasabihin, kailangan doble ang face mask? Siyempre, hindi. So, malamang, sa aking nakikita, hindi naniniwala si Duterte doon sa mga nais itulak ng DOH, strictly. Pinababayaan na lang niya ito na maka-achieve tayo ng herd immunity through natural way, through natural means, o through yung pagbabigay sa atin ng bakuna na less hazardous kaysa doon sa bakuna na gusto sana ng DOH, na gusto sana ng mga doktor ng UPPGH, pero mas mapaminsala ang epekto. Yun po yung mga gawa sa Amerika, gawa sa Britanya, ng AstraZeneca, ng gawa ng Pfizer, ng BioNTech, ng Moderna, at J&J. Meron pa Johnson & Johnson. Yan po ay mga genetic modifying vaccine. Pag tinuro ko yan, mag-create po yan ng protein spikes. At yung protein spikes, yung po ang maaring maka-alter ng ating DNA construction. Kapag na-alter ho yun, mas delikado dahil hindi na talaga pwedeng ibalik pa. So, itong pagpapatunok ng Sinovac, yan po ang pagkakagawa ho niyan, ang pag-manufacture ho nun, ay base po sa traditional manufacturing process ng isang tunay na bakuna. Kumuha ho ng yung mga inactive, no? Inactive virus, kung CV-19 yan, yun po ang kinuha at yun po ang itinurok, prinoseso at yun po ang itinuturok sa mga tagatanggap para makapag-trigger ng antibody. At yung antibody naman po yun ang lalaban kapag nakasagupa niya na yung tunay na COVID-19. Pero dito po sa mga, yan po ang traditional. Ganyan din po ang proseso doon sa mga paggawa ho ng polio vaccine at iba pa, magiging flu vaccine. Pero kung pagdating ho doon sa paggawa ng Amerika na delikado, doon po na makikita ho natin yung mga iba nagpapatestimonya na nanginginig, nangingisay. Hindi na nila makontrol ang kanilang sarili dahil yan po ay nakapag-alter na ho, nakapagbago ng kanilang DNA pattern. Ganun kasimple. No? At may mga bago pang lumalabas ngayon na yung mga bakuna na gawa sa Amerika ay tila nakakahawa, nakakadulot ng epekto sa mga hindi pa nabakunahan. Yan naman ay unverified pa. Although na may nagsasabi na nakakabaog. Meron daw iba yung kanilang regla ay nagiging 2 beses. Meron iba tumigil ang kanilang regla, etc. etc. Although na yan po yung mga unverifiable. So, kung hindi ho natuloy, yung pagpapadating ng mga Moderna, ng Pfizer, ng AstraZeneca, hindi ho natuloy yan Kaya nagtyaga ho tayo sa Sinovac. Sa mga pinupulaan ho tayo na yung ating bakuna ay napakapurol. Nasaan na yung mga gawa sa Amerika? Nasaan na yung mga gawa sa UK?
So kung ganun nga naman ang may dudulot ng mga bakunang yan, babalita na matindi ang epekto, side effects kapag tinamaan. Hindi naman ho lahat, pero yung mga tinatamaan, marami ho, ay matindi ho ang side effect. Kung ako ang presidente, di ko naman pwedeng sabihin na huwag papasukin yan. Mabubulaan ako sa international community. Kung ako si Duterte, ano man ang pagtutol ko sa WHO measures, ano man ang pagtutol ko ng mga nire-recommenda ng DOH na nakapattern lang din sa WHO, ay hindi ko pwedeng ihayag dahil ako ay mapupulaan. So, anong gagawin ko? Pabayaan ko na lang. Ganun na lang siguro kasimple. Pabayaan na lang yan at hayaang yung Sinovac ang makarating at yung mga gamot o yung mga bakuna na mas peligro ang maiwan at hindi na makapasok sa Pilipinas. Ito yung sa bagay, nami-misinterpret naman yan dahil malapit si Duterte sa China kaya ang preference niya ay yung gawa sa China. May ganun din ang pag-iisip. Pero sa kabilang banda, kung ako ay isang taong na natatakot na makapasok sa Pilipinas, yung mga gawang bakuna na galing sa Amerika, mas gugustuhin ko na itong mga nangyayari. So itong aking pananaw ay nakabatay lamang doon sa mga nakikita nating nangyayari. Hindi naman maiwasan na yan ma-interpret na ng iba na incompetence, inutil na gobyerno, matanong naman natin, ano po ba ang pamantayan para masabi na ang isang gobyerno ay hindi inutil sa kanilang pagharap sa COVID-19? Sa mga nagsasabi, hindi ako pro Duterte, pero sa mga nagsasabing inutil, dapat ganitong gawin, dapat ganyan, anong pamantayan? Saan tayo titingin? Sa ginagawa ng Amerika? Sa ginagawa sa Inglaterra, sa Britanya? Sa ginagawa sa France o sa anong lugar? Saan? At sinasabing sino sa mga bansang yan ay naging effective ang kanilang pagharap sa COVID. Lumilitaw na mas konti ang napipinsala dun sa mga lugar na pinabayaan lang gaya ng approach dun sa Sweden. Pinabayaan lang nila yan na makahawa o makakontract, no? Naturally, magdi-develop na ng herd immunity. Hindi sila naging stricto sa face mask, etc. At sa social distancing, hindi sila nagsara ng mga clubs and pubs. At yun pa ang lumilitaw na konti ang kanilang mga incidents ng COVID. Pero dito sa atin, tila yata lahat na COVID, pati si Victor Wood. Pero nga, may mga usapin na pinapa-COVID na lang para maka-alpas sa mga bayarin. O yun na naman ang kapalit. Now, kung tungkol sa ayuda, sasabihin, hindi nagbibigay ng ayuda, hindi nagpapakawala ng pera ang gobyerno. Siguro naman pinag-aaralan nila kung kailan dapat magpakawala at kailan hindi. Dahil peligro din na magpakawala ng pera ang gobyerno nang walang habas, nang hindi nila tinatansya. Kumbaga, kung yung nagbigay na sila ng ayuda, magkano ba inabot niyan? Kung dadagdagan pa natin, magpapakawala pa tayo ng pera, maaari po yan magdulot ng tinatawag na hyperinflation. Mas marami po ang malalagay sa peligro dahil kapag nagkaroon po ng sobrang supply ng pera, umapaw ang pera, bumaha ng pera, ang kapalit po niyan ay hyperinflation, yung pagtaas ng mga bilihin. At yun po ay makakaapekto pa ng mas malala kaysa dun sa dinudulot ng COVID ngayon. Kaysa dun sa dinudulot na unemployment, dinudulot na mahina ang kita ng mga negosyo. Mag-intervene man ng gobyerno, madali lang.
Magpakawala ng pera, madali lang. Paano? Mag-imprenta. Mag-imprenta lang yung ang central bank ng pera at pamimigay sa atin. Pero dadating yung punto na yung pera yung 3,000 mo, sa susunod na cycle, ay 300 na lang ang halaga kasi sumobra ng supply ng pera by, say, 100-fold o 1,000-fold. Matutulad tayo sa Venezuela na yung 1,000,000 nila ay halos walang mabibili. Mas peligro naman yun. Magkakagulo, magkakakeyos, maraming mamamatay. Mas maraming mamamatay. Kaya pagpapakawala ng ayuda, pagpapakawala ng pera ng hindi pinag-aaralan, mapanganib din po yan. No? Kaya yung mga bagay na ito, sana, ako'y umaasa na pinag-aaralan ng mabuti at hindi padalos-dalos ang ating pamahalaan. Kung atin namang susumahin talaga, gaano nga ba talaga katindi ang pangangailangan ng bayan? Gaano ba talaga? Meron bang mga nag-aaral? Ang pinag-aaralan ba yan? Itong survey na pangalan, Okta. Ano bang sinosurvey niyan? Sinosurvey yata nila yung mga COVID cases. Pero ngayon, nagpapatunog sila na nagsusurvey na sila tungkol sa sino ang susunod na presidente. Ba't naman nagkaganon? Akala ko ba ang Okta ay nakafocus dun sa COVID? Pero ngayon sinisingitan na nila ng politics. So, hindi magandang sinyalis yan. So, dapat magkaroon ng isang matuwid at sinserong survey para matukoy natin ang tunay na kalagayan ng ating bansa. At alin talaga ang sa mga komunidad na badly stricken. Talagang tinamaan. At yung mga yan kailangan na talagang pagtuunan ng atensyon, na higit na atensyon kaysa dun sa mga ibang communities. At hindi yung nanguhula lang. Kung may matukoy na isang komunidad o isang probinsya, isang bayan na talagang tinamaan ng matindi dahil sa COVID, economic impact, then that's the time na mag-introduce ng intervention, mag-intervene ng government at mag-introduce ng mga intervention measures para lamang doon sa mga apektadong populasyon. Hindi po yung pangkalahatan. Dahil kapag pangkalahatan, kahit di naman kailangan, mauuwi po sa matinding inflation. So, yan lamang po ang ating pag-unawa. At hanggang sa, kumbaga, hindi pa pumipiyok, hindi pa sumisigaw ng aray. Ika, Anton, palagay ko naman everything is manageable. Palagay ko naman ay pabor ang nangyayari sa akin, sa aking perspektiba, dahil ako po ay may mga agam-agam pagdating sa bakuna, may agam-agam din po ako pagdating sa strict implementation ng COVID control. Sa mga nakikita ko ngayon, tila pabor naman. Okay? So, basahin ko lamang po itong ating mga naiwang mga komentaryo. At tayo ay unti-unti nang maglulukot ng banig. Okay naman po dito sa Laguna, sa awa ng Diyos, at wala naman pong nagkaroon dito ng COVID. Maraming salamat naman. Thank you po sa shout-out ninyo, sabi ni Noemi Balba. Walang anuman, Noemi. Ay, kay Charlie, magandang hapon po, Kanton. Good afternoon, Charlie. Maraming salamat din sa pag-upload mo nito sa YouTube. Sa pagkakaalam ko po, hindi naman po gagawa ng bagong pera para may maipang-ayuda. Kaya hindi yan magdudulot ng hyperinflation. May pondo po sila para diyan sa ayuda dahil sila naman mismo ang nagsasabi na magbibigay kaya umaasa ang taong bayan. Kung wala naman silang anunsyo na may bibigay ng ayuda, wala naman pong maghahanap. Tama ka, Charlie. No? Tama ka. Pag walang anunsyo, walang maghahanap. Pag walang latag sa lamesa sa community pantry, wala rin naman naghahanap. Pero pag may latag, may nakatinog, ayun, magdadagsaan sila. Kaya ano ang nauna? Yung gutom o yung pagkain? So ang gutom, naghahanap ng pagkain. Dito sa atin, may pagkain, naghahanap ng nagugutom.
ibang ibang nagiging epekto. Okay? Gayunpaman, tayo magnatili sa ating maging vigilant tayo sa mga araw-araw na nangyayari at tayo ay manatiling high-spirited, no? Ipanatili po natin yung ating high spirits at huwag tayo mawalan ng pag-asa dahil ang lahat ng ito ay pawang temporaryo lamang. So, with that, ako po ay magsasabi muna ng good afternoon sa lahat at tayo magtatapos na. And susundan po ito mamayang alas 5 ni Tita Cora para sa kanyang programang Bago ang Lahat, Mamamayan Muna with Tita Cora. Wag po kayong bibitiw, mamaya yan, susundan po kaagad ni Tita Cora, ganap na alas 5. So, sabi ni Delia, Balmores, more power to your powerful program. Thank you, Delia. At kayo rin dyan, ingat kayo lagi. Ito si Arca Anton, nag-iwan po sa lahat ng isang magandang hapon at maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Inyong natunghayan ang mga mapagbuong pagrepaso ng lahat ng mga naging kaganapan sa pamamagitan pa rin ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon.